Habang pauwi na sila, ay may nakita silang isang lalaki na nakikiusap sa lahat. Sinasabi nito, ang asawa ko ay buntis at malapit ng manganak. Pakiusap, may sumama sana sa akin. Pagkakita nito, ay pumayag si Granny na samahan siya. Pagkatapos noon, ay nakita natin na palubog na ang araw at unti-unting bumabalot ang kadiliman sa paligid. Samantala, ay binuhat ni Chinmo ang lalaki sa kanyang likod habang mabilis silang tumatakbo papunta sa nayon nito. Habang tumatakbo sila, ay sumusunod sa kanila ang kadiliman. Ang mga hayop na natatamaan ng kadilimang iyon ay agad na namamatay. Habang tumatakbo sila, ay tinanong ng blind grandpa ang lalaki. Sa nayon ba ninyo, ay totoo bang lahat ng batang ipinapanganak ay namamatay kaagad? Sumagot ang lalaki, oo ganoon nga. Pagkatapos nito ay sinabi ni Granny, imposible iyon. Kapag ang isang babae ay nanganak, ay hindi dapat agad mamatay ang bata. Pakiramdam ko ay may problema sa nayon ninyo, may madilim na kapangyarihan doon na pumapatay sa mga batang ipinapanganak. Pagkarinig nito, ay labis na natakot ang lalaki at nagsimulang pagpawisan sa takot. Ngunit patuloy pa rin silang tumatakbo hanggang sa makarating sila malapit sa nayon. Sinabi ng lalaki, ito na ang Zhang Village ko. Habang tinitingnan ni Chinmo ang nayon, ay sinabi niya, bakit walang statue sa nayon na ito? May nakita silang napakalaking puno. Kaagad namang pumasok si Chinmo sa nayon habang buhat pa rin ang lalaki. Pagpasok nila, ay hindi na nakapasok ang kadiliman sa loob ng nayon. Sa loob ng kadilimang iyon ay makikita ang napakaraming demons, ngunit napilitan silang umatras. Pagkatapos nito, ay sinabi ng villager kay Granny, pakiusap, sumama na kayo sa akin. Sumagot si Granny habang papasok sa bahay, huwag kayong mag-alala, babalik ako agad. Dito lang kayo at manatili kay blind grandpa. Pagkatapos ay pumasok sila sa loob ng bahay, habang naiwan sa labas sina Chinmo at blind grandpa. Pagkaraan nito ay sinabi ni Chinmo, ang bahay na ito ay nasa ilalim ng isang malaking puno at may isang statue na parang nakakabit mismo sa punong iyon. Sa sandaling iyon, ay nakita natin na maraming madilim na enerhiya ang nagsisimulang magtipon sa paligid ng puno. Sinabi ni blind grandpa kay Chinmo, gamitin mo agad ang divine eyes mo at tingnan ang statue. Kung may mapansin kang kakaiba, ay pumunta ka agad doon at ayusin ang problema. Pagkarinig nito, ay umakyat si Chinmo sa bubong at tumingin sa direksyon ng puno. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang divine power. Sinabi niya, tinutulungan ni Granny ang babaeng manganak kaya hindi niya mapapansin ang dark power, at hindi rin niya malalaman kung kailan ito aatake. Sa kabilang banda, ay nakita ni Chinmo na mula sa loob ng statue ay lumabas ang isang napakalakas na God Spirit. Wala siyang naramdamang mali sa espiritong iyon, parang isang tunay na Diyos. Ngunit nang tingnan niya ang puno, ay may kakaibang pakiramdam siya. Sinabi niya, ang punong ito ay lumaki sa napakakakaibang paraan at ang mga dahon nito ay itim. Pagkatapos ay may nakita siyang gumagalaw, parang may napakalaking ahas na lumalangoy patungo sa direksyon nila. Bigla ring may nakita si Chinmo sa gitna ng puno, isang napakalaking ahas ang biglang lumitaw sa harap niya. Nagulat si Chinmo at sinabi, ito ba ang unclean energy na sinasabi ni Grandpa? Akala ko noon ay baka isang incomplete dragon na kasama ng Diyos sa statue. Ngunit sinabi ni blind Grandpa, iyan ay hindi incomplete dragon. Isa itong demon snake na nagtatago sa likod ng divine statue, palagi itong nagtatago doon kaya walang nakakapansin dito. Tuwing may batang ipinapanganak sa nayon, ay lumalabas ito at sinisipsip ang kaluluwa ng sanggol, kaya namamatay ang mga bata. Samantala, ay walang ideya si Granny sa nangyayari sa labas. Abala pa rin siya sa loob ng bahay sa pagtulong. Sa panganganak ng babae, biglang may malaking mata na lumitaw sa bintana, mata iyon ng demon snake. Dumating ito agad upang tingnan ang bagong sanggol. Samantala, ay sinabi ni Chinmo habang nakatingin sa ahas. Hindi ko alam kung ilang bata na ang pinatay ng halimaw na ito, pero paano natin ito papatayin, nakatayo mismo sa harap natin ang God statue. Sumagot si blind grandpa. Bakit, wala ka bang lakas ng loob na sirain ang statue na iyan? Sinabi ni Chinmo, may lakas ako ng loob. Ang anumang God statue na nagpapalaya ng demonyo at hinahayaan silang saktan ang mga tao, lalo na ang mga bata, ay isa ring demonyo. Pagkatapos ay sinabi ni blind grandpa, sige gamitin mo ang butcher knife mo at atakihin mo iyon. Durugin mo ang statue, sa tulong niyan ay mapapatay mo rin ang ahas. Samantala sa loob ng bahay, ay sinabi ni Granny. Lalabas na ang bata, konting tiis pa. Sa labas naman, ay sinabi ni blind grandpa. Chinmo bilasin mo, malapit nang ipanganak ang bata. Pagkarinig nito, ay mabilis na sumugod si Chinmo papunta sa divine statue at sinabi.
Sinabi sa akin ni One Half Grandpa na kahit maliit lang ang 7-inch knife, ay kaya nitong hiwain kahit ang pinakamalaking bagay. Panahon na para subukan ito ngayon, tingnan natin kung kaya nitong putulin ang Divine Statue. Habang papalapit si Chinmo sa statue, ay biglang nagliwanag ang mga mata ng Diyos na rebulto. Sa loob ng bahay, ay sinabi ni Granny sa iba, nakikita ko na ang ulo ng bata. Ngunit sa likod nito ay naroon ang Demon Snake. Sinabi ni Chinmo, hindi papayagan ng Divine God na ito na makalapit sa akin ang ahas. Ngunit narinig niya ang boses ng kanyang grandpa na nagsasabi, wala ka bang lakas ng loob na sirain ang isang statue? Naalala niya ang mga sinabi sa kanya noong panahon ng kanyang pagsasanay. At sinabi ni Chinmo, kahit kailangan kong patayin ang mga Diyos na ito para mailigtas ang mga tao ko, ay gagawin ko. Dahil dito, ay walang tunay na Diyos. At kung may Diyos man, ay ako mismo iyon. Pagkasabi nito, ay inactivate niya ang kanyang buong lakas at malakas na hinampas ang Divine Statue gamit ang kanyang butcher knife. Makikita natin na lubusang nasira ang espiritu sa loob ng statue hanggang sa tuluyang mawala ito. Pagkatapos noon, ang rebulto ay naging isang ordinaryong statue na lamang. Sa sandaling iyon, ay nakita ni Chinmo na ang giant snake ay nasa harap na niya. Samantala, ay naipanganak na ang sanggol at hawak na ito ni Granny. Ngunit biglang ibinuka ng ahas ang bibig nito at hinigop ang kaluluwa ng sanggol, kaya agad itong namatay. Nang makita ito, ay nagsimulang umiyak ang ina. Pagkakita ni Chinmo sa nangyari, ay nag-alab ang kanyang galit. Parang nagising ang maliit na batang nasa loob ng kanyang puso at ginamit niya ang buong lakas niya. Pagkatapos ay isinaksak niya ang kanyang dalawang butcher knife sa likod ng giant snake. Dahil dito ay labis na nasaktan ng ahas at nagsimulang magwala, gamulong at pumilipit upang maibaba si Chinmo mula sa likod nito. Ngunit hindi bumitaw si Chinmo, patuloy niyang ibinaon ang kanyang mga kutsilyo sa katawan ng ahas. Malakas na sumigaw ang halimaw habang hinihiwa ni Chinmo ang katawan nito mula sa magkabilang panig, sinusubukang hatiin ito sa dalawa. Pagkatapos ay ginamit niya ang second knife killing technique ni One Half Grandpa at pinugutan ng ahas ng ulo. Dahil dito, ay lumabas muli ang kaluluwa ng sanggol mula sa bibig ng ahas. Bumaba si Chinmo sa lupa, at tuluyan nang namatay ang giant snake. Pagbalik ng kaluluwa sa katawan ng sanggol, ay muli itong nabuhay at nagsimulang umiyak. Lubhang natuwa si Chinmo dahil unang beses niyang nakapagligtas ng buhay ng isang tao, ipinagmamalaki rin siya ng kanyang mga grandpa. Paglabas ni Granny mula sa bahay, ay masayang masaya si Chinmo nang makita siya. Sa loob naman ng bahay, nang makita ng ama, ang kanyang anak, ay labis itong natuwa at nagsimulang makipaglaro dito. Pagkatapos ay sinabi ni Chinmo kay Granny, napakahirap sigurong trabaho ang tulungan ng isang babae na manganak, hindi ko maintindihan kung paano nagagawa ng mga tao ang ganitong mapanganib na bagay ng parang napakadali. At kung alam naman ng mga magulang na napakahirap manganak, ay bakit pa sila nagkakaanak? Sumagot si Granny, iyan ay dahil sa malalim na pag-ibig. Tinitiis ng mga magulang ang lahat ng sakit para sa kanilang anak dahil ang sakit nila ay hindi kailanman mas malaki kaysa sa pagmamahal nila sa kanilang anak. Noong ipinanganak ka rin, ay tiyak na ganoon din ang sakit na tiniis ng iyong ina. Pagkarinig nito, ay naging emosyonal si Chinmo at sinabi, kung ganoon, ay bakit hindi ganoon ang mga magulang ko? Hindi ba nila ako minahal, bakit nila ako iniwan matapos akong ipanganak? Nang makita ni Granny na emosyonal siya, ay bahagya siyang kinabahan at sinabi, maaaring may sarili silang dahilan, walang magulang na gustong iwan ang kanilang anak. Noong natagpuan ka namin noon, ay may nakita rin kaming isang babae sa tubig kasama mo. Ang mga daliri niya ay halos bulok na, mga buto na lamang ang natira, parang kinain ng dark power ang laman ng kanyang katawan. Sinabi noon ni Granny sa babae, huwag kang mag-alala, ligtas na ngayon ang iyong anak. Pagkatapos noon, ay inihiwalay ng babae ang kanyang kamay mula sa bata at unti-unting lumubog sa kailaliman ng tubig. Pagkarinig nito, ay sinabi ni Chinmo, ibig bang sabihin, ang babaeng iyon ang nanay ko? Sumagot si Granny, hindi ko masisigurado kung siya nga ang iyong ina. Pero isang bagay ang sigurado, isinakripisyo niya ang sarili niyang buhay para mailigtas ang sa iyo. Habang dinadala ka ng agos ng ilog, ay pinrotektahan kanya sa lahat ng panganib. Kahit halos maubos na ang laman ng kanyang katawan, ay ginawa pa rin niya ang lahat para maihatid ka sa amin. Pagkatapos ay itinuro niya ang jade pendant sa leeg ni Chinmo. Ang pendant na iyan ay nasa leeg mo na mula pa noong sanggol ka, maaaring iyon ang tanging alaala mula sa iyong mga magulang. Maaaring sa pamamagitan niyan ay makilala ka nila balang araw, at posible ring sa pamamagitan ng pendant na iyan ay mahanap mo silang muli. Pagkarinig nito, ay napaisip ng malalim si Chinmo.
Samantala, si Blind Grandpa ay tumingala sa puno at sinabi, "Parang may naglagay ng ahas na iyon dito ng sinasadya, ang paraan ng pagpapalaki sa ahas na iyon ay isang demonic method na lihim na ginawa ng isang tao. Kahit patay na ang ahas, ay hindi pa rin gumagaling ang puno. Ibig sabihin, ang tunay na may-ari ng ahas ay malamang na nasa loob pa rin ng nayon." Pagkasabi nito, ay bigla niyang tinakot si Chinmo at sinabing, "Baka mamayang gabi ay puntahan ka niya at subukang kainin ka." Bigla namang sinipa ni Granny si Blind Grandpa at pinalipad siya palayo. "Huwag mong takutin ang bata," sabi niya. "Ngayong gabi, ikaw ang magbabantay. Sa labas ka buong gabi." Sumagot si Blind Grandpa, "Sige, ako na ang magbabantay ngayong gabi, pero kailangan ding manatiling gising ang batang ito hanggang hating gabi kasama ko." Habang papalayo siya, ay sinabi pa niya, "Sa panahon ngayon, ay iba ang ipinapakita ng mga tao sa labas at iba ang laman ng puso nila." Pagkatapos nito, ay tinanong ni Chinmo si Granny kung bakit may mga taong nagpapalaki ng mga ahas para kainin ang mga sanggol. Ipinaliwanag ni Granny na ang paraang iyon ay ginagamit upang sumipsip ng kaluluwa at asensya ng mga bata. Sa pamamagitan ng essence na iyon, ay sinusubukan nilang baguhin o i-reverse ang kanilang innate bone. Nagulat si Chinmo at sinabi, "Anong klaseng mga tao ang gumagawa ng ganito? Pinapatay nila ang mga bata para lang sa ganitong maruming dahilan." Sumagot si Granny, "Huwag kang mag-alala. Hindi yan tunay na paraan ng magic. Hindi nga sigurado kung natutunan ba talaga ng taong iyon ang totoong magic. Ano man ang layunin niya, ay mali ang paraan at napakasama ng kanyang hangarin. Ginagamit niya ang mga inosenteng bata para sa sarili niyang pakinabang." Pagkatapos ay sinabi pa niya, "Ngayong gabi, ay may iba pang mga taong darating. Sa tingin ko ay hindi mo pa sila kayang harapin, kaya mas mabuting huwag kang makisali sa anumang laban, umupo ka lang sa malayo at manood." Sa susunod na eksena, ay gabi na at natutulog na ang lahat. Ngunit nang magising si Chinmo, ay sinabi niya, "Hindi, may gumamit ng shadow spell." Agad siyang bumangon at iniunat ang kamay, ngunit bigla siyang napahinto. "May gumamit ng shadow magic sa akin," sabi niya. Napansin niya na ang magic na iyon ay eksaktong katulad ng itinuro sa kanya ni Granny na tinatawag niyang soul fixing method. Ang teknik na ito ay maaaring gamitin sa pamamagitan ng anumang anino upang kontrolin ang tunay na katawan ng isang tao. May naglock sa katawan ni Chinmo sa pamamagitan ng pagkabit ng pako sa kanyang anino kaya hindi siya makagalaw. Sa sandaling iyon ay narinig niya ang boses ni Granny. "Sobra na ang lakas ng loob mo, sa harap ko pa talaga gagamit ka ng shadow technique laban sa anak ko." Pagkatapos noon, ay may narinig na malakas na tawa, at may isang taong naglakad patungo sa silid ni Granny. Sinabi nito habang naglalakad, "Paano naging napakalupit ng asawa ng aming leader? Hindi namin inakalang magpapanggap kang isang matandang babae at tutulong sa mga tao dito. Nakakahiya naman para sa aming sect na kinikilalang number 1 sect sa mundo na ang isa sa mga leader nito ay namumuhay ng ganitong simpleng buhay." Nakikita ni Chinmo na ang taong iyon ay nasa loob ng silid ni Granny. Samantala, ay sinabi ni Granny sa lalaki, "Ibig sabihin ay para sa akin ka talaga pumunta rito." Sumagot ang demonyo, "Kung ayaw mong maging demonyo, ay bakit mo pa pinapahusay ang demonic skills mo? Ano ang silbi ng lahat ng iyon?" Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang sandata at sinabi, "Ibigay mo agad sa akin ang demon cannon." Sumagot si Granny, "Ang sekta ay nagtuturo na sundin ang ating likas na kalikasan, hindi para gawing masama ang ating pagkatao. At dahil may mga taong katulad mo kaya tinawag ang Heavenly Divine Cult bilang Heavenly Demon Cult." Pagkasabi nito, ay ginamit ni Granny ang kanyang thread technique at biglang binalot ang lalaki mula sa lahat ng direksyon. Dahil dito, ay hindi na ito makagalaw kahit kaunti. Samantala, ay nanunood si Chinmo mula sa bintana at nakikita niya kung paano kinokontrol ni Granny ang lalaking iyon. Naalala niya ang sinabi ng Lee River Sect noon, na si Granny ay dating leader ng Heavenly Demon Cult, na kilala rin bilang Demonic Cult Sect. At ang Shadow Warrior na ito ay malinaw na mula sa parehong sekta. Pagkatapos ay may isang babae na dumating, sinabi niya sa Shadow Warrior, "Ano, wala ka bang lakas ng loob na tumingin sa aking mga mata?" Nagulat si Chinmo nang makita ang babaeng iyon. Sino ang babaeng ito, paano siya napunta rito? Bigla namang nagsimulang manginig ang relic na nasa tabi ni Chinmo. At nagsimulang tumawa ang Shadow Warrior. Maya-maya ay narinig nila ang sigaw ni Granny. Mukhang nasasaktan siya, parang inaatake ang kanyang isip. May panibagong tinig ang nagsalita, "Hindi ba nangako ka na hindi ka papatay ng kahit sinong disipulo ng Demonic Cult Sect?" Ngunit pagkatapos noon, ay may ibang boses na narinig mula sa loob ng katawan ni Granny.
Parang hindi siya nag-iisa sa loob ng sarili niyang katawan, parang may iba pang presensya roon. Sinabi ng Shadow Warrior, kung ganoon ay hindi mo siya nagawang patayin, sa halip ay naging inner demon mo siya. Ang inner demon ay ginugulo ang isipan, ito ang tamang pagkakataon para patayin ka at kunin ang demon kanan. Sa labas, ay nakita ni Chinmo, na nasa panganib ang kanyang granny. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Monk Grandpa tungkol sa relic. Ang relic daw ay may kakayahang alisin ang distraction sa isipan, ang 12 singsing sa loob nito ay kayang ituon ang lahat ng iniisip ng isang tao sa iisang punto. Samantala, ay sinasabi pa ng Shadow Warrior, kapag napatay na kita, ay mapapasa akin ang demon kanan. Habang sinasabi ito, ay sumugod siya gamit ang kutsilyo at halos maabot na ang leeg ni Granny. Ngunit sa sandaling iyon, ay napalaya ni Chinmo ang kanyang anino mula sa pako at agad niyang ginamit ang kapangyarihan ng relic upang itulak palayo ang Shadow Warrior mula kay Granny. Ipinakita na dahil sa kapangyarihan ng relic, ay napahinto ang warrior sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos, ay may mga boses ng mantra na lumabas mula sa relic. Ginamit ni Chinmo ang kapangyarihan nito at itinapon ang warrior palayo. Nang hawakan naman ni Granny ang relic, ay agad na naging malinaw at nakatuon ang kanyang isip at bumalik siya sa normal. Pagdating ni Chinmo, ay sinabi niya, "Grandma, tumatakas na ang Shadow Warrior." Agad namang ginamit ni Granny ang kapangyarihan ng relic upang i-lock ang buong silid, ngunit nakatakas pa rin ang Shadow. Sa labas ng bahay, ay may isang tao. Sinabi niya, napakatuyo ng lugar na ito. Lumapit siya kay Blind Grandpa at nagsabi, "Mag-ingat kayo, gabi pa rin ngayon. Huwag kayong pupunta kung saan-saan dahil maraming halimaw dito. Kapag napunta kayo sa maling direksyon, ay baka kainin kayo ng mga halimaw." Ngunit may kakaiba sa kanya, iba ang kanyang anino. Sa totoong itsura niya, ay parang may hawak lang siyang bagay. Ngunit sa kanyang anino, ay malinaw na kutsilyo ang hawak niya. Nang makita ito, ay agad na tumayo si Blind Grandpa at lumapit sa lalaki. Paglapit niya, ay biglang sumugod ang warrior upang umatake. Ngunit sa sandaling iyon, ay bumalik ang kanyang mga anino sa kanyang tunay na katawan. Sinabi ni Blind Grandpa, "Narinig kong maraming follower ng Demon Sect ang dumating dito. At kung tama ang alam ko, ay ang Demonic Cult Sect ay may 360 branches, isa sa mga iyon ay kilala sa assassination." Pagkatapos nito, ay inilabas ni Blind Grandpa ang kanyang stick mula sa anino ng lalaki. Doon nalaman na tinamaan niya ang anino ng warrior, kaya tuluyan na itong napatay. Bago mamatay, ay sinabi ng warrior nang nagtataka, "Hindi ko akalaing tatakas ang asawa ng aming cult leader, dala ang demon cannon at magtatago dito kasama ang spear god, malapit na sana kami sa tagumpay." Pagkatapos sabihin niyon, ay bumagsak siya sa lupa at tuluyan na siyang namatay. Sa susunod na eksena ay umaga na. Nagpaalam ang grupo sa mga taga-nayon at bumalik na sila sa kanilang nayon. Habang naglalakad, ay sunod-sunod na tanong ang ibinabato ni Chinmo sa kanyang grandma at grandpa. "Narinig ko na may sarili kang demon na tinatawag mong inner demon. At ang demonic cult sect, bakit hindi ninyo ito sinabi sa akin noon?" Tinanong din niya si Blind Grandpa, sino ang pumatay sa warrior sa labas. Ano ba talaga ang magic book, at sino ang babaeng nakita ko sa silid na kausap ng Shadow Warrior? At sino ba talaga ang asawa ng master ng demonic cult sect? Paulit-ulit siyang nagtatanong hanggang may na si Blind Grandpa at lumakad sa unahan. Ngunit bigla siyang na-distract at bumangga sa isang puno at natamba sa lupa. Napatigil si Chinmo at sinabi, "Anong nangyari?" Ngunit sinabi ni Granny, "Baliw na bulag, tumayo ka na, huwag kang magpanggap na patay." Pagkasabi nito ay sinipa niya si Blind Grandpa gamit ang kanyang paa. Ngunit hinarang ni Blind Grandpa ang atake at nailigtas ang sarili. Kahit ganoon, ay sinipa pa rin siya ni Granny ng malakas. Pagkatapos ay sinabi niya kay Chinmo, "Ang Demon Cult Sect ang #1 demonic sect sa buong mundo. Noong isang panahon, ay bahagi rin ako ng demonic cult sect." Nagulat si Chinmo nang marinig iyon. Pagkatapos ay hinayla ni Granny si Blind Grandpa sa paa, at habang hinihila ito ay ipinaliwanag niya kay Chinmo. Ang inner demon ay isang matandang demonyo na dating bahagi ng demonic cult sect. Ninakaw ko ang demon cannon dahil gusto ko siyang i-refine. Ngunit dahil ninakaw ko ang demon cannon, ay lahat ng mga follower ay nagsimulang habulin ako. Pagkarinig nito, ay tinanong ni Chinmo, "Kung patay na ang demonyo, ay ibig sabihin ligtas na kayo ngayon?" Ngunit sinabi ni Granny, "Ang demon cannon ay ang pangunahing artifact ng demonic cult sect. Kapag nakuha nila muli ang artifact na iyon, ay maibabalik nila ang dating kaluwalhatian ng kanilang sekta. Para makuha iyon, ay patuloy silang pupunta rito.
At dahil nakalaban na nila tayo ngayon, ay malamang na darating sila ng mas marami pa, marahil libo-libo. Sa loob ng 40 taon, ay nagtatago ako mula sa kanila. Ngunit ngayon ay nalaman na nila kung nasaan ako.